Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi lang dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa basag na screen ng cellphone na hawak niya. Isang mensahe, hindi pa naipadala, kumukurap-kurap sa gitna ng dilim. Antonio, anong ginawa mo sa anak ko? Ibali. Naputo lang salita. Pero sapat na para maramdaman ni Miguel Ramos ang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong nawawalang gamit. Ito ay isang sigaw ng tulong. Napabuntong hininga na lang si Miguel. Ramdam ang bigat hindi lang ng basang damit, kundi ng buong mundo. Sa kanyang tabi, ang kariton niya ay puno ng mga basyong bote at karton. Ang tanging yaman niya sa araw-araw. Bawat patak ng ulan na tumatama sa yero ng mga waiting shed sa Maynila ay tila isang paalala ng kanyang kalagayan, isang hamak na mga ngalakal, isang taong hindi pinapansin ng lipunan. Muli niyang sinulyapan ang cellphone, mamahalin. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang isang masamang ideya. Maaaring katumbas ito ng isang buwang pagkain, katumbas ng bagong gulong para sa kanyang kariton, katumbas ng pansamantalang ginhawa mula sa pamilyar na kirot sa kanyang kaliwang binti. Ang paalala ng aksidenteng bumago sa lahat. Ngunit muling nag-flash sa screen ang isa pang pangalan sa mga lumang mensahe. Noah, isang pangalan ng bata. Biglang nanikip ang dibdib ni Miguel. Paano kung may isang batang nasa panganib? Paano kung ang bawat segundong pag-iisip niya kung paano makikinabang dito ay bawat segundong naglalapit sa bata sa kapahamakan? Hindi. Hindi niya kaya. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang konsensya ay isa na roon. Sa kabila ng hirap sa paglakad, itinulak niya ang kanyang kariton. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa putik at sa sakit ng kanyang binti. Nilagpasan niya ang sanglaan na tila nangaakit sa kanya. Nilagpasan niya ang mga eskinita kung saan maaari niyang ibenta ang cellphone nang walang tanong. Ang kanyang patutunguhan ay ang presinto ng pulis na natatanaw niya sa di kalayuan. Pagpasok niya sa loob, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa kanyang maruming damit, sa kanyang basang buhok, sa kanyang pag-aalangan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang liwanag ng ilaw sa presinto ay tila mas nakakasilaw at ang sahig na malinis ay nagmistulang salamin na nagpapakita ng kanyang kahirapan. Sir, tawag niya sa pulis na nasa desk, nanginginig ang boses. May napulot po ako. Tiningnan siya ng pulis mula ulo hanggang paa. Isang tingin na sanay na si Miguel. Ang tingin ng paghusga. Inilapag niya ang mamahaling cellphone sa desk. Agad na nagbago ang anyo ng pulis. Kinuha nito ang telepono at sinuri. Nakita nito ang mensahe sa screen. Saan mo to nakuha? Tanong ng pulis. Seryoso na ang boses. Diyan lang po sa kanto, sir. Habang nangangalakal ako. Bigla na lang po nag-ring kaya napansin ko. Paliwanag ni Miguel. Sinusubukang maging kalmado. Dinala ng pulis ang cellphone sa isang kwarto sa likod. Naiwan si Miguel na nakatayo. Hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal, kahit na ang tanging ginawa niya ay ang tama. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Nang bumukas ang pinto, isang mas mataas na opisyal ang lumabas, hawak ang cellphone. Matikas ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay matalim. Tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Pinagmasdan niya si Miguel, bawat detalye ng kanyang pagkatao, mula sa luma niyang tsinelas hanggang sa pagod niyang mga mata. Huminto ang mundo ni Miguel, nawala ang ingay ng ulan sa labas. Tanging ang titig ng hepe ang kanyang nakikita. Bumuga ito ng hangin, isang tunog ng pagdududa, at nagtanong ng isang bagay na bumasag sa puso ni Miguel sa 1,000 piraso. Saan mo ninakaw ang cellphone? Na to, Mr. Ramos? Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ang salaming pader
ay nagpapakita ng buong syudad ng Maynila sa ilalim ng kanyang paanan. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Ngunit ang lahat ng ito ay walang halaga. Walang halaga habang ang kanyang anak ay nawawala. Hindi mapakali si Isabela Cruz. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa harap ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng nakakabinging tunog sa sahig na gawa sa marmol. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang idinidiin ito sa kanyang tainga. Anong ibig mong sabihin? Na wala pa rin kayong lead? Ang sigaw niya sa kausap, ang pinuno ng kanyang security team, ang boses niya, na karaniwang kalmado at may awtoridad, ay basag na ngayon sa pag-aalala at galit. Binabayaran ko kayo ng malaki para siguraduhin ang kaligtasan ng anak ko. How could you let this happen? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Wala pa rin po, ma'am. Sagot ng lalaki. Bakas ang takot sa boses. Tiningnan na po namin lahat ng CCTV. Walang bakas. Sa sobrang galit at pagkabigo, ibinagsak ni Isabela ang telepono. Isang mamahaling florera na gawa sa kristal ang kanyang nadaplisan. Gumulong ito mula sa mesa at bumagsak sa sahig. Kumalat ang 1,000 piraso. Napapikit siya ng mariin. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang tunog ng kanyang puso. Isabela? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Antonio Velasco, ang kanyang dating kasintahan, ang kanyang karibal sa negosyo. Ngunit sa mga sandaling ito, ang nag-iisang taong tila nakakaunawa sa kanya. Antonio. Halos pabulong na sabi ni Isabela. Mabilis na lumapit si Antonio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang mga balikat ni Isabela. Narinig ko ang nangyari. I came as soon as I could. Anong maitutulong ko? Sa isang iglap, bumigay ang lahat ng lakas na pinipilit niyang ipakita. Napayakap siya kay Antonio at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumuhos. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Antonio. Si Noah. Kinuha nila si Noah. Shh! Nandito lang ako. Bulong ni Antonio. Hinahaplos ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin siya. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Lahat. Sa mga bisig ni Antonio, pansamantalang nakaramdam ng kaunting kapanatagan si Isabela. Ngunit habang nakapikit siya, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang huling pag-uusap nila ni Noah bago ito pumasok sa eskwelahan kahapon. Mami, ayoko po kay Tito Antonio, sabi ng bata, nakanguso. Nakakatakot po siyang tumingin. Noong oras na yon, hindi niya pinansin ang sinabi ng anak. Itinuring niya itong isang simpleng pagtatampo ng isang bata. Ngayon, ang mga salitang yon ay bumabalik sa kanya na parang isang multo, isang babala na kanyang binaliwala. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang tunog ay tila isang alarma sa gitna ng katahimikan. Mabilis niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Nanginginig ang boses. Sino to? Ito po ba si Miss Isabela Cruz? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Pormalang tono. Ako nga. Nahanap niyo na ba siya? Ang anak ko? Tanong niya. Puno ng desperadong pag-asa. Ma'am, tumatawag po ako mula sa Manila Police District, sabi ng pulis. Hindi po tungkol sa anak ninyo ang tawag na ito, pero maaaring may kaugnayan. Nahanap na po namin ang inyong cellphone. Napakunot ang noo ni Isabela. Ang cellphone niya. Oo nga pala. Nahulog niya ito sa gitna ng kanyang pagpapanik kanina. Okay. At nasaan? Nag-atubili ang pulis sa kabilang linya. Hawak na po namin ito. Kasama ng isang suspect. Suspect? Naramdaman ni Isabela ang paglamig ng kanyang dugo. Anong suspect? Sino siya?
Anong pangalan niya? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa pulis bago ito sumagot. Ma'am Cruz, hawak na namin ang lalaking may dala ng cellphone na ninyo. Isang pulubit-kik na murikik. Ang mga pader ng interrogation room ay tila kumikipot. Ang bentilador sa kisame ay umiikot ng mabagal. Walang kakayahang magdala ng kahit anong simoy ng hangin sa nag-iinit na silid. Nakaupo si Miguel Ramos sa isang metal na silya. Ang kanyang mga kamay ay nakaluhod sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. 2 pulis ang kaharap niya. Ang isa, si Detective Reyes ay seryoso at determinado. Tila nakakakita ng maliit na piraso ng katotohanan sa bawat salita ni Miguel. Ang isa naman, si Officer Santos ay mas bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Mr. Ramos, simula ni Reyes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ulitin mo sa amin, paano mo nakuha ang cellphone na yon? Sinabi ko na po, Detective. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay pagod at nababalot ng kawalan ng pag-asa. Nangangalakal po ako. Umuulan noon. Nakita ko po siyang nahulog sa tabi ng kalsada. Tumunog po kasi, kaya napansin ko. Tapos, bago ko pa man maisip kung ano ang gagawin ko, nag-flash po yung mensahe sa screen. Hindi ko po alam kung ano yung nakasulat. Basta parang humihingi ng tulong. At bakit mo dinala dito? Tanong ni Santos. Ang kanyang tono ay mapang-uyam. Hindi mo ba naisip na pwede mo itong ibenta? Kahit gaano kaliit na halaga, malaking bagay na sa tulad mo. Hindi ba? Napakagat-labis si Miguel. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang kanyang ginawa sa paraang makukumbinsi ang mga ito. Para sa kanila, isa siyang oportunista, isang magnanakaw. Hindi nila nakikita ang taong nagsisikap mamuhay ng marangal sa kabila ng lahat. Gusto ko pong gawin ang tama, sir. Mahinang sabi ni Miguel. Naisip ko po, baka kailangan ng may-ari ang tulong. Baka may bata. Biglang sabat ni Reyes, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ang cellphone na yan ay pag-aari ni Isabella Cruz, ang sikat na real estate magnate. Nawawala ang anak niyang si Noah. At ang huling mensahe na nakita mo sa telepono ay may kinalaman sa isang Antonio at pagkawala ng bata. Napatanga si Miguel. Isabella Cruz, ang kanyang anak? Ang mga piraso ng palaisipan ay tila nagsisimulang magkaisa sa isang malagim na larawan, ngunit hindi sa paraang iniisip ng mga pulis. Hindi ko po alam yan, sir, sabi ni Miguel. Ang kanyang puso ay bumibilis. Narinig ko lang po ang tulong at bata. Wala po akong alam sa kung sino si Miss Cruz o kung ano ang nangyayari sa pamilya niya. Sinulyapan ni Reyes si Santos. May binulong ito sa tenga ng kasamahan. Tumango si Santos at lumabas ng silid. Habang nag-iisa si Miguel kasama si Reyes, muling nagsalita ang pulis. Ang kanyang boses ay tila mas malalim na ngayon. Alam mo ba, Mr. Ramos, na ang dating partner ni Miss Cruz, si Antonio Velasco, ay kasalukuyang naghahanap ng mga ebidensya laban kay Miss Cruz dahil sa isang business dispute. At nakakatuwa, ang address na nakalista sa records mo ay malapit lang sa dating apartment ni Miss Cruz. Yung apartment na iniwan niya 20 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng isang malubhang aksidente. Napakagatlabi si Miguel, ang kanyang nakaraan, ang aksidenteng iyon, ang pagiging dukha niya. Lahat ng ito ay nagiging mga kasangkapan laban sa kanya. Samantala, sa labas ng presinto, sa loob ng isang mamahaling sedan na nakaparada sa tapat ng gusali, nakangisi si Antonio Velasco habang nakatingin sa kanyang telepono. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tauhan, isang lalaking kinilala niya bilang Cal, na siyang nagtapon ng cellphone. Tapos na ang trabaho ko, boss, sabi ni Cal sa telepono. Naitapon ko na sa tamang lugar at may nakuha akong magandang kuha. Yung pulubi, nakunan ko ng litrato habang papalapit sa paaralan ng bata kanina.
Akala niya siguro walang nakakakita. Ngumisi si Antonio. Magaling, Kal. I-develop mo agad ang mga litrato at i-edit mo ng kaunti. Gawin mong mas malinaw ang kanyang mukha. Gusto kong makita ng buong Maynila ang itsura ng stalker na ito. At yung tungkol sa mga papeles, boss? Tanong ni Kal. Ihanda mo na. Sagot ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. Ipapalabas ko bukas. Kailangan nating masigurado na sa oras na lumabas ang lalaking yan sa presinto, isa na siyang perpektong kontrabida. Gusto ko, bago matapos ang linggo, wala nang maniniwala sa kanya. At si Isabela, mawawalan ng lahat. Pagbalik ng tingin ni Antonio sa litrato sa kanyang telepono, ang litrato ng isang lalaking may kapansanan, nakatayo sa gitna ng kawalan, ang tanging nais ay ang mabuhay ng marangal, lalo lamang lumalim ang kanyang nangisi. Ang kasinungalingan ay nagsimula na, at ang biktima ay hindi lang si Miguel Ramos. Sa loob ng presinto, napabuntong hininga si Detective Reyes. May mali sa kwento ni Miguel, pero hindi niya alam kung saan ito magmumula. Gayunpaman, ang mga ebidensya na kasalukuyang pumapasok sa kanyang mesa, kasama ang impormasyon tungkol sa nakaraang aksidente ni Isabela, ay tila masyadong maginhawa para hindi paniwalaan. Nang lumabas si Miguel sa presinto ilang oras ang lumipas, ang kanyang mga paa ay parang gawa sa tingga. Malaya na siya, pero alam niyang hindi ito ang katapusan. Tumingin siya sa mga mamamahayag na nag-aabang sa labas. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa kanya na parang isang hayop sa kulungan. Isang Fong Vien na tila mas agresibo kaysa sa iba, ang nagtulak ng mikropono sa kanyang mukha. Mr. Ramos, totoo bang may obsesyon ka kay Miss Isabela Cruz sa loob ng 20 taon? Ang mga salita ay tumagos sa kanya. Obsesyon? 20 taon? Ang tanging naaalala niya mula sa nakaraan ay ang sakit, ang pagkawala, at ang isang maliit na piraso ng medalya mula sa isang bata na hindi niya maalala ang mukha. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Isabela ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng syudad sa labas. Sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa, isang itim na folder ang nakabukas. Sa loob nito ay ang mga litrato at dokumento na inilatag ni Antonio na parang isang hukom na naghahatol ng kamatayan. Ito siya, Isabela, sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Miguel Ramos, tingnan mo. Ito ang mga litrato niya malapit sa eskwelahan ni Noah. Linggo-linggo naroon siya. Nagmamasid, naghihintay. Pinilit ni Isabela na tingnan ang mga larawan. Ang mga ito ay malabo. Tila kuha mula sa malayo. Naroon nga ang lalaking nakita niya sa balita. Itinutulak ang kanyang kariton. Ang kanyang mukha ay hindi maaninag ng maayos, ngunit ang kanyang figura, ang kanyang pagiging pagod at luray, ay malinaw. At ito pa, dagdag ni Antonio, itinuturo ang isang dokumento. Public records. Nakatira siya sa Tondo, oo. Pero alam mo ba kung saan siya galing? Sa lumang distrito kung saan ka dating nakatira. 20 taon na ang nakalipas. Bawat salita ni Antonio ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Isang kwento ng isang lalaking nabaliw sa pag-ibig, isang lalaking nagmamasid mula sa malayo sa loob ng 2 dekada. At ngayon, sa wakas ay kumilos, isang kwentong perpekto, isang kwentong nakakatakot. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Isabela, na pahawak sa kanyang sentido. Kailangan mong maniwala, giit ni Antonio, hinawakan ng kanyang kamay. Para ito sa'yo, para kay Noah, kailangan mong maging matatag. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na kumukutob sa kanyang kalooban. Iniwan siya ni Antonio para asikasuhin ang mga pulis. Binuksan ni Isabela ang malaking telebisyon na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. At doon, nakita niya ang mukha ni Miguel Ramos. Ngayon,
ay malinaw na. Pinalilibutan siya ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga mikropono at kamera ay nakatutok sa kanya na parang mga sandata. Ang halimaw ng tondo, sigaw ng isang reporter. Ang obsesyon ng pulubi, sabi naman sa headline na tumatakbo sa ilalim ng screen. Nakita niya kung paano siya itinulak ng mga tao. Nakita niya ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabela ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi kasamaan, hindi kabaliwan. Ang nakita niya sa mga mata ni Miguel Ramos ay isang malalim, walang katapusang pagod at kalungkutan. Napahigpit ang kanyang kamao. Bumilis ang kanyang paghinga. Mayroong mali. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, sa kabila ng lahat ng sinasabi nila, may isang bahagi sa kanya na hindi naniniwala. Ang stress at pagkalito ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala na matagal na niyang isinara. Bigla, ang ingay ng TV ay napalitan ng dumadagundong na tunog ng preno at nababasag na salamin. Ang amoy ng opisina ay napalitan ng amoy ng dugo at ulan sa isang madilim na kalsada. Ang aksidente. 20 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang sakit, ang pakiramdam ng unti-unting pagkawala ng malay, ang mga sigaw ng mga tao sa paligid. Naalala niya ang kaguluhan sa ospital, ang mga doktor na sumisigaw na kailangan niya ng dugo, ngunit wala ng supply. At sa gitna ng lahat ng iyon, naalala niya ang isang batang lalaki, isang estranghero na may payat na pangangatawan ngunit may matapang na mga mata. Isang batang estranghero ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Biglang nagring ang kanyang telepono, pinuputol ang multo ng nakaraan. Ang kanyang abogado. Isabela, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. I advise you to release a public statement. Kailangan mong kondenahin ang ginawa ni Ramos. The public needs to see you as a victim. Huwag kang magpakita ng anumang pag-aalinlangan. Pagkababa ng telepono, napaupo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa mesa, nakakalat ang mga dyaryo ng araw na yon. Ang mukha ni Miguel Ramos ay nasa front page. Kinuha niya ang isa. Tinitigan niyang muli ang larawan, isang close-up shot na kuha, habang siya ay dinadala ng mga pulis. Malabo ito, medyo magalaw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Napakunot ang noo niya. Ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa mukha ni Miguel, kundi sa kanyang pulsuhan. Ang kanyang kanang kamay na bahagyang nakaangat. Mayroong isang bagay doon. Idiniin niya ang kanyang daliri sa papel. Sinusubukang aninagin ang malabong imahe. Ano yon? Isang tali, isang pulseras, isang pamilyar na hugis, isang bagay na gawa sa sinulid na kupas na. Isang alaalang pilit kumakawala mula sa baul ng nakaraan, ngunit hindi pa tuluyang makalaya. Ang salitang impyerno ay hindi sapat para ilarawan ang naging buhay ni Miguel Ramos sa loob lamang ng 24 na oras. Ang dating simpleng buhay niya na umiikot lang sa pagtulak ng kariton at paghahanap ng makakain ay biglang naging isang palabas para sa buong bansa. At sa palabas na ito, siya ang kontrabida. Unang dumating ang may-ari ng maliit na kwartong inuupahan niya. Isang matandang babae na dati palangiti sa kanya tuwing umaga. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Umalis ka dito, sigaw nito, itinuturo ang pinto. Hindi ako mag-aalaga ng kriminal sa pamamahay ko. Demonyo ka. Walang nagawa si Miguel kundi ang damputin ang kanyang iilang gamit. 2 luma at kupas na damit, isang sirang radyo, at isang manipis na kumot. At ilagay sa kanyang kariton ang kanyang mga damit ay itinapon ng matanda sa putikan. Nang itulak niya ang kanyang kariton sa kahabaan ng eskinita, ang mga dati bumabati sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. Ang iba ay bumubulong. Ang kanilang mga salita
ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Stalker, kidnapper, salot. Sinubukan niyang bumili ng isang pirasong tinapay sa isang maliit na panaderya. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang iilang barya, itinaboy na siya ng tindera. Wala kaming tinitinda para sa'yo. Baka kung anong gawin mo sa amin. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura. Ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang pagtanggi ng mundo, ang pagiging mag-isa. Gabi na nang mangyari ang pinakamasaklap habang nagpapahinga siya sa isang madilim na sulok sa ilalim ng isang tulay. 3 kabataang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar. Sila ang mga tambay sa kanto na madalas niyang nakikita. "Tingnan niyo mga tol," sabi ng isa na may mapanuyang ngiti. "Ang sikat na stalker ni Miss Isabella Cruz. Anong masasabi mo? Tay? Magkano ang ibinayad sa'yo para kidnapin ang bata?" "Wala po akong kasalanan," mahinang sagot ni Miguel. Sinusubukang iatras ang kanyang kariton. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napasubsob siya sa sahig. Ang sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinagtulungan na siya ng 3. Ang bawat sipa at suntok ay hindi lang pisikal na sakit, kundi isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan, ng kanyang pagiging basura sa mata ng lipunan. "Ito ang para sa mga manyakis na tulad mo," sigaw ng isa, bago tuluyang sipain ang kanyang mukha. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, nakahandusay sa basang semento. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at putik. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli, nakikisabay sa mga luhang tahimik na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Wala na. Ito na siguro ang katapusan. Ang lahat ng pag-asang minsan niyang pinanghawakan, ang lahat ng paniniwala niya na may kabutihan pa sa mundo, ay nawala na parang bula. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang isang bagay na mahigpit na nakakapit sa kanyang pulsuhan. Ginalaw niya ang kanyang kamay, at sa kabila ng pamamaga at sakit, hinawakan niya ito. Ang luma at kupas na pulseras na gawa sa sinulid. Sa gitna nito, isang maliit na bilog na inukitan ng sinag. Isang araw. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang tanging koneksyon niya sa isang nakaraan kung saan may nagmamalasakit pa sa kanya. Naalala niya ang kanyang yumaong ina, ang huling habilin nito bago ito pumanaw. "Ang kabutihan, anak, ay parang araw. Kahit natatakpan ng ulap, nandyan pa rin. Huwag kang mapapagod maging mabuti, Miguel, kahit gaano kadilim." Napahagulgol siya. "Inay, pagod na po ako. Pagod na po ako." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa pagitan ng mga patak ng ulan at luha, may isang liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan na huminto sa kabilang dulo ng eskinita. Napas-shielding siya ng kanyang kamay. Napakasilaw. Sa kanyang pagod at gutom, inakala niyang naghahalucinate na siya. Isang pinto ang bumukas. Isang figura ng babae ang bumaba. Mula sa mamahaling sasakyan, payong ang hawak. Ang kanyang silweta ay nakatayo sa gitna ng unos, nakatingin diretso sa direksyon niya. Nakatitig si Isabella mula sa loob ng kanyang kotse. Ang bintana, na nababalutan ng hamog mula sa ulan, ay nagsisilbing isang manipis na harang sa pagitan ng kanyang marangyang mundo at ng kalunos-lunos na katotohanan sa labas. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad dito. Pagkatapos ng tawag mula sa kanyang abogado, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na magmaneho, na hanapin ang lugar kung saan sinasabing naglalagi si Miguel Ramos. Siguro para makumbinsi ang sarili. Siguro para makita ng kanyang mga mata ang halimaw na sinasabi ng lahat. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw. Nakikita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking binugbog at iniwan sa gitna ng ulan. Nakita niya habang dumadaan ang mga tao
Ang iba'y nandidiring tumitingin. Ang iba na may walang pakialam. At sa bawat sandaling iyon, isang bagay na parang kutsilyo ang tumutusok sa kanyang dibdib. "Umalis na tayo, ma'am," sabi ng kanyang driver, nababahala. Masyadong delikado dito. Pero hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel. Nakita niya itong gumalaw, dahan-dahan. Bawat kilos ay puno ng sakit. Nakita niya itong itaas ang nanginginig na kamay, hindi para humingi ng tulong, kundi para hawakan ang sarili nitong pulsuhan. At doon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ito. Malinaw na ngayon, isang pulseras na gawa sa makulay na sinulid, kupas na sa paglipas ng panahon, at sa gitna, isang maliit na ukit, isang bilog na may mga sinag, isang araw. Ang salitang yon ay nag-trigger ng isang bagay sa kanyang isipan, isang bagay na matagal nang natutulog. Biglang bumuhos ang mga alaala, hindi na patak-patak, kundi isang rumaragasang baha na sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang isipan sa loob ng 20 taon. Ang nakakasilaw na ilaw ng ambulansya, ang sigaw ng doktor, type O negative. Kailangan natin ng type O negative. Ang kanyang sariling pag-iyak habang nararamdaman niyang nauubos ang kanyang buhay. At pagkatapos, isang mukha. Ang mukha ng isang batang lalaki, hindi hihigit sa 16 o 17 taong gulang. Payat, marungis. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Flashback. Sa loob ng isang magulong emergency room. "Sige na po, Doc. Kunin niyo na po ang dugo ko. Pareho po kami ng tipo," sabi ng batang lalaki. Itinuturo ang nakasulat sa isang lumang ID, nag-aalangan ng doktor. "Pero bata ka pa. Hindi po mahalaga yon. Mamamatay po siya." Napatingin si Isabela sa bata. Sa kabila ng kanyang pagkahilo, pinilit niyang ngumiti. Hinubad niya ang pulseras na ginagawa niya kanina lang sa biyahe-bahe bago mangyari ang aksidente. Isang simpleng gawa sa sinulid na may maliit na araw sa gitna. Isang bagay na ginawa niya para pampalipas oras. Dahan-dahan, isinuot niya ito sa pulsuhan ng bata. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Sa salamat. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang mga mata ng batang iyon, nakatingin sa pulseras sa kanyang kamay. Pagbabalik sa kasalukuyan, sa loob ng kotse, napahawak si Isabela sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang batang iyon, ang bayani na hinanap niya sa loob ng 20 taon, ang estrangherong nagligtas ng kanyang buhay, na nawala na lang, na parang bula pagkatapos. Ang dahilan kung bakit siya buhay ngayon, kung bakit meron siyang isang Noah. Ang batang iyon. Si Miguel Ramos, ang halimaw, ang stalker, ang lalaking kasalukuyang sinisira ng buong mundo dahil sa isang kasalanan, sa isang iglap, ay sigurado na siyang hindi nito ginawa. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Ang lahat ng sinabi ni Antonio, ang lahat ng ebidensya, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. At siya, si Isabela Cruz, ay naging bahagi nito. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang pisngi. Ang kanyang pagdadalawang isip ay napalitan ng isang matinding determinasyon. "Manong," sabi niya sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. "Bumaba ka. Tulungan mo siyang isakay sa kotse." Bumaba siya mula sa sasakyan. Ang ulan ay bumuhos sa kanyang mamahaling damit, ngunit wala na siyang pakialam. Lumuhod siya sa harap ni Miguel. Tinitigan siya sa mata. Ang lalaking ito, ang estrangherong minsan nang nagligtas sa kanya, ay kailangan siyang muling iligtas. Nanginginig,
Nagsalita si Isabela sa sarili. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pagsisisi at sindak. Diyos ko, buong buhay kong hinanap ang batang iyon para lang wasakin ang buhay niya. Ang dampu, ang ngiti sa labi ni Antonio Velasco ay kasing kinang ng alak na umiikot sa kanyang kopitang kristal. Mula sa bintana ng kanyang penthouse, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Isang kaharian na malapit ng mapa sa kanya. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Perpekto. Ang balita tungkol kay Miguel Ramos ay nasa lahat ng dako. Ang simpatiya ng publiko ay nasa panig ni Isabela na nagpapalambot sa kanyang imahe bago ang napipintong pag-agaw niya sa kumpanya. Si Isabela mismo ay wasak, nagtitiwala sa kanya bilang kanyang tanging kakampi. At ang pinakamahalaga sa lahat, si Noah ay nasa kanyang mga kamay, ang pinakamalakas na alas na hawak niya. Humigop siya ng alak, ninanamnam ang lasa ng tagumpay. Ang tagumpay na dapat ay sa kanya noon pa. Kung hindi lang naging masyadong prinsipyo si Isabela. Kung hindi lang nito natuklasan ang kanyang mga illegal na transaksyon. Kung hindi lang siya nito iniwan at itinayo ang sarili nitong imperyo na nag-iwan sa kanya sa anino nito. Ngayon, oras na para maningil. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang espesyal na numero na nakalaan para sa kanyang pinakamaruming mga transaksyon. Si Cal. Boss, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. May problema tayo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Antonio. Anong problema? Magsalita ka ng maayos. Si Miss Cruz, pumunta siya sa tondo kanina, sa lugar kung saan naglalagi ang pulubi. Napatayo si Antonio, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak sa kopita. Ano? Anong ginawa niya doon? Sigurado ka ba dyan? Opo, boss. May mga mata tayo sa paligid niya. At hindi lang yon. Isinakay niya ang pulubi sa kotse niya. Crack! Isang manipis na lamat ang lumitaw sa kopitang kristal. Ang dugo ni Antonio ay tila nagyelo. Bakit? Bakit gagawin ni Isabela yon? Imposibleng malaman niya ang katotohanan. Ngunit ang kilos na ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang varyable na wala sa kanyang kalkulasyon. Nagsimulang mag-isip ng mabilis si Antonio. Ang pag-aalinlangan ay isang sakit na mabilis kumalat. Kung magsisimulang magduda si Isabela, kung magsisimula siyang mag-imbestiga, maaari siyang makahanap ng butas. Isang maliit na butas lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Masyado na siyang malapit. Okay, Cal, sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ngayon ay malamig at walang emosyon. Baguhin natin ang plano. Pumunta siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang burner phone. Tumawag ka ng emergency board meeting para bukas ng umaga. Utos niya sa kanyang sekretarya gamit ang kanyang regular na telepono. Sabihin mong may kinalaman ito sa mental instability ni Miss Cruz dahil sa krisis. Oras na para ipasa ang pamumuno. Pagkatapos, ginamit niya ang burner phone. Idinial niya ang numero ng mga taong nagbabantay kay Noah. Mga bayarang goons na walang pakialam sa kahit ano maliban sa pera. Nasaan ang bata? Tanong niya ng direkta. Nandito pa rin sa lumang bodega sa Valenzuela, boss. Tahimik naman, sagot ng lalaki. Ayokong magkaroon ng anumang pagkakamali, sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay parang yelo. Itigil na ang laro. Itago niyo ang bata sa lugar na hinding-hindi na siya makikita. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin, boss? Gawin mo ang dapat mong gawin, sigaw ni Antonio. Nawawala na ang kanyang kontrol. Wala nang dapat na maging koneksyon sa akin. Siguraduhin niyong wala nang ebidensya. Naiintindihan mo ba? Nag-aalangang sumagot ang goon. Sir, sigurado po kayo? Ang bodega?
Nakatakdang gibain sa loob ng 2 araw. Isang masamang ideya ang nabuo sa isipan ni Antonio. Isang perpektong solusyon, walang katawan, walang ebidensya, isang trahedya lamang. Mas maganda, bulong ni Antonio. Isang demonyong ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Iwanan niyo siya dyan. Hayaan ninyong ang demolition team ang maglinis ng kalat. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Tumawid na siya sa isang linya kung saan wala nang balikan. Ngunit wala na siyang pakialam. Para makuha ang lahat, handa siyang isakripisyo ang lahat, kahit pa ang buhay ng isang inosenteng bata. Ang lugar ay isang maliit at ligtas na apartment na pag-aari ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Dito dinala ni Isabela si Miguel. Malinis, tahimik, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Habang ginagamot ng isang pribadong doktor ang mga sugat ni Miguel, hindi maalis ni Isabela ang tingin sa pulseras sa braso nito. Ang bawat hibla ng kupas na sinulid ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya noon. At ngayon, siya naman ang kailangang magligtas dito. Hindi siya maaaring pumunta sa pulis. Alam niyang kontrolado na ni Antonio ang naratibo. Ang mga ebidensya, kahit peke, ay masyadong matibay. Kailangan niya ng sarili niyang bala. Isang bagay na hindi maikakaila. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin. Gamitin ang kanyang yaman at kapangyarihan. Tinawagan niya si G. Sandoval, ang pinakamahusay at pinakamahal na private investigator sa buong bansa. Isang taong kayang maghukay ng mga lihim kahit sa pinakamalalim na hukay. Sa loob ng apartment, isang command center ang biglang nabuo. Si G. Sandoval at ang kanyang 2 tauhan ay mabilis na kumilos. Mga laptop, telepono at mga dokumento ang nakakalat sa mesa. Si Isabela, na hindi natulog sa loob ng 24 na oras, ay pabalik-balik sa paglalakad. Isang tasa ng kape ang laging hawak. Si Miguel ay nakaupo lang sa isang sulok, nakabalot sa isang makapal na kumot, tahimik na nagmamasid. Ang pagkalito at takot ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata, ngunit meron ng bahid ng tiwala. Tiwala na ibinibigay niya sa babaeng minsan niyang tinulungan. At ngayon, ay tila handang isugal ang lahat para sa kanya. Sinubukan na naming kausapin ang 3 sa mga dating executive assistant ni Velasco. Ulat ni Sandoval, ang kanyang muka ay seryoso. Walang gustong magsalita. Takot sila. Bayaran niyo sila. Doblehin. Triplehin. Giit ni Isabela. Umiling si Sandoval. Hindi ito tungkol sa pera, ma'am. Buhay nila ang nakataya. Si Velasco, marumi siyang maglaro. Lumipas ang mga oras. Bawat pag-click ng keyboard, bawat pag-ring ng telepono ay nagdadala lamang ng masamang balita. Walang record, walang witness, walang bakas. Tila isang multo si Antonio, perpekto ang bawat galaw. Ang pader na kanilang kinakaharap ay tila hindi magigiba. Ma'am, sabi ng isa sa mga tauhan ni Sandoval na patingin sa kanyang laptop, may nakita akong kakaiba. Isang transaksyon noong 1 linggo. Si Velasco, gamit ang isang shell company, ay bumili ng isang property. Napahinto si Isabela. Anong property? Isang condo? Isang building? Hindi po, ma'am, sagot ng lalaki. Isang luma at abandonadong bodega sa Valenzuela. Walang kuryente, walang tubig. At ang pinagtataka ko pa, nakalista ito para sa demolition. Nagkatinginan si Isabela at Sandoval. Isang bodega? Bakit bibili si Antonio ng isang walang kwentang bodega na malapit ng gibain? Bago pa man sila makapag-isip ng malalim, biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Ang kanyang abogado. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Isabela, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay mabigat at pinal.
Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kaka-release lang ng korte ng warrant of arrest para kay Miguel Ramos. Anumang oras mula ngayon, opisyal na siyang huhulihin. Wala na tayong magagawa. Nabitiwan ni Isabela ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Wala na. Huli na ang lahat. Ang sistema ay gumulong na. Kahit na may makita pa silang ebidensya, baka hindi na ito umabot sa tamang oras. Nabigo siya. Gumuho ang lahat ng pag-asa na kanyang itinatayo. Tumingin siya kay Miguel. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito nang marinig ang balita. Ang maliit na pag-asang kanyang nakita kanina ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pamilyar na anino ng pagtanggap sa mapait na kapalaran. Habang si Isabela ay nakatayo doon, paralisado sa pagkabigo, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Sandoval, nanlalaki ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa kanyang computer screen, ang kanyang mukha ay namumutla. "Ma'am!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng biglaang sindak. "Ma'am, nalaman ko na kung bakit niya binili ang bodega." Tumingin si Isabela, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng malakas. Nakalista ito para sa demolition bukas ng umaga. Ang biyahe papuntang Valenzuela ay isang malabong alaala na lamang para kay Isabela. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang paalala na bawat segundo ay mahalaga. Sa tabi niya, si G. Sandoval ay nasa telepono, mabilis na nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan, habang sa likod, tahimik na nakaupo si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na tila nagdarasal. Nandoon si Noah. Kailangang nandoon si Noah. Nang marating nila ang lugar, ang tanawin ay nagdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Isang malaking bulldozer ang nakaparada na sa harap ng bodega. Ang makina nito ay umuugong na, handa ng manira. Ilang trabahador na nakasuot ng hard hats ang naghahanda na sa kanilang gawain. "Sandali!" Sigaw ni Isabela. Tumatakbo palabas ng kotse. Hindi alintana ang putik. "Huwag niyong ituloy yan!" Hinarang siya ng foreman, isang malaking lalaki na may seryosong mukha. "Pasensya na, ma'am, pero may permit kami para gibain to. Kailangan naming simulan ngayon na." "Hindi niyo naiintindihan." Pakiusap ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. May tao sa loob. Ang anak ko, baka nasa loob siya." Tiningnan siya ng foreman na parang nababaliw. "Imposible, ma'am. Sinuri na namin ang lugar. Walang tao dyan." Habang si Isabela ay nakikipagtalo, si Sandoval at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kumilos. Ginamit nila ang isang bolt cutter para sirain ang kalawanging kandado ng bodega at pumasok sa loob. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Miguel. Hinihintay ang pagdating ng mga pulis na opisyal na mag-aaresto sa kanya. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang pagtulong pala ay may kapalit, at ang kapalit ay ang kanyang kalayaan. Tumingin siya sa blangkong pader. Ang tanging naiisip ay ang mukha ng babaeng biglang nagpakita ng kabutihan sa kanya sa gitna ng lahat ng kasamaan. "Sana maging ligtas ka, Matora." Pagbalik sa bodega, ang loob ay madilim, maalikabok, at puno ng amoy ng pagkabulok. "Noah! Noah, anak!" Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang lamang espasyo. Walang sumasagot. "Ma'am, dito." Tinawag ng isa sa mga tauhan ni Sandoval mula sa isang maliit na kwarto sa likod. Nagtakbuhan sila papunta roon. Sa sahig, may isang maliit na kumot, isang bote ng tubig na walang laman, at ilang balat ng biskwit. May isang bata ngang nanggaling dito, ngunit wala na siya. Napasalampak si Isabela sa sahig. Ang pag-asa ay muling unti-unting nawawala. "Huli na ba sila?" "Teka," sabi ni Sandoval. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang sulok malapit sa kisame.
Ano yon? May isang maliit na itim na kahon na nakakabit sa pader. Isang maliit na pulang ilaw ang bahagyang kumukurap. Isang lumang CCTV camera. Imposible, sabi ng tauhan niya. Walang kuryente ang lugar na ito. Backup battery. Mabilis na sagot ni Sandoval. Maaaring hindi na disable. Kunin niyo ang hard drive. Habang kinakalikot nila ang camera, ang ugong ng bulldozer sa labas ay palakas ng palakas. Nagsimula ng yumanig ang lupa. Bilisan niyo! Sigaw ni Isabela. Sa wakas, natanggal nila ang hard drive. Isinaksak nila ito sa isang laptop na may sariling power source. Ang screen ay umilaw. Puno ito ng mga corrupted files. Sira na yata, sabi ng tauhan. Subukan mo pa rin, utos ni Sandoval. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tunog ng metal na ginigiba ay nagsimula ng marinig. Ang isang bahagi ng pader ay nagsimula ng gumuho. At bigla, isang video file ang bumukas. Malabo. Mababa ang kalidad, ngunit sapat na para makita. Ang video ay nagpapakita ng dalawang lalaki. Nakaladkad ang isang umiiyak na si Noah. Pagkatapos, pumasok ang isa pang figura. Isang figura na kilalang kilala ni Isabela, si Antonio Velasco. Ang audio ay mahina, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Iwan niyo siya dyan. Siguraduhin niyong walang makakakita sa kanya. Pagkatapos, bago umalis, humarap si Antonio sa direksyon kung nasaan ang kamera. Hindi niya alam na gumagana pa ito. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang nangiti na purong kasamaan. Pagkatapos nito, akin na ang lahat, sabi niya sa video. Tila kinakausap ang sarili. Ang kumpanya, ang reputasyon, lahat ng dapat ay sa akin. Ang conference room ng Cruz Holdings ay napuno ng tensyon. Nakaupo si Antonio Velasco sa dulo ng mahabang mesa sa silyang karaniwang inuupuan ni Isabela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala habang pinamumunuan niya ang emergency board meeting. As you can see, gentlemen, sabi niya sa mga miyembro ng board. Ang personal na krisis ni Isabela ay malaki na ang epekto sa kanyang kakayahang mamuno. Kailangan natin ng isang leader na matatag. Sa panahong ito, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng conference room. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis sa pangunguna ni Detective Reyes. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Napatayo ang lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Antonio Velasco, sabi ni Detective Reyes. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at frustrated murder. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ano? Nababaliw na ba kayo? May ebidensya ba kayo? Hindi sumagot si Detective Reyes. Sa halip nagbigay siya ng senyas. Isang pulis ang naglabas ng isang tablet at pinindot ang play. Ang boses ni Antonio na nagmula sa luma at malabong video ay pumuno sa buong silid. Pagkatapos nito, akin na ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, lahat ng dapat ay sa akin. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Antonio. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang napalitan ng purong sindak. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng madadaanan para makatakas, ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan na siya. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Ito na ba ang katapusan? Gumuho ang lahat dahil sa isang lumang kamera? Sa kabilang panig ng syudad, ang tunog ng sirena ang gumising sa pag-iisip ni Isabela. Mabilis nilang natunton si Noah sa isang maliit na bahay kung saan dinala ito ng mga goons matapos nilang makonsensya sa utos ni Antonio. Nang makita ni Isabela ang kanyang anak, tumatakbo papalapit sa kanya.
Ang lahat ng pagod at takot na kanyang naramdaman ay biglang naglaho. Niyakap niya si Noah nang mahigpit, inamoy ang kanyang buhok at paulit-ulit na hinalikan. "Mommy," sabi ng bata, humihikbi. "I was so scared." "Shh! Ligtas ka na, anak ko. Ligtas ka na. Hindi ka na ulit pababayaan ni Mommy." Bulong ni Isabela, ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan. Matapos masigurong ligtas at kalmado na si Noah sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang yaya, isa na lang ang kailangan niyang puntahan, ang presinto ng pulis. Pagdating niya roon, naabutan niya si Miguel na nakaupo sa isang bangko sa labas ng selda, naghihintay na lamang ilipat. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit may kapayapaan. Tumayo si Detective Reyes nang makita si Isabela. "Ma'am Cruz, humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng buong departamento." Tumango lang si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. Si Miguel, na nakayuko, ay dahan-dahan ding nag-angat ng tingin. Nakita niya ang babaeng nasa harap niya, ang makapangyarihang CEO, ang inang naghahanap sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay isang taong puno ng pagsisisi. Walang nagsalita. Inilabas ni Isabela ang kanyang cellphone. Ipinakita niya kay Miguel ang video ni Antonio. Habang pinapanood ni Miguel ang katotohanan, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanlaki. Nang matapos ang video, tumingin si Miguel kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. "Miguel," sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay basag. "Malaya ka na." Ang mga salitang yon ay tila hangin lamang na dumaan. Hindi pa rin lubusang maintindihan ni Miguel ang nangyayari. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting nawawala. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hindi niya inaasahan. Ang babaeng tinitingala ng lahat, ang babaeng nasa tuktok ng mundo, ay yumuko sa harap niya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, mga luhang hindi na niya napigilan. "Patawarin mo ako," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay isang hikbi. "Sa lahat." "Salamat po, ma'am," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pasasalamat. Tiningnan niya ang bagong pulseras, pagkatapos ay ang luma at kupas na nasa kanyang pulsuhan. "Huwag mo nang tawaging ma'am," malumanay na sabi ni Isabela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Isabela na lang, at huwag mong papalitan iyan." Dagdag niya, itinuturo ang lumang pulseras. "Ang isang yan ang simbolo ng kabutihan mo. Ito namang bago." Sabi niya, itinuturo ang regalong dala ay simbolo ng bagong simula. Naupo sila sa maliit na sala. Walang usapan tungkol sa korte, tungkol kay Antonio, o tungkol sa masalimuot na nakaraan. Ang kanilang pag-uusap ay simple at magaan, tungkol sa panahon, tungkol sa maliit na hardin na sinisimulan ni Miguel sa paso sa kanyang bintana. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, biglang nagsalita si Isabela. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. "Miguel, nagtayo ako ng isang foundation. Ang pangalan nito ay Sunrise." Napatingin sa kanya si Miguel. "Ito ay para tulungan ang mga taong tulad mo." Pagpapatuloy ni Isabela. "Mga manggagawang maliit ang kita. Mga taong madalas hindi napapansin ng lipunan. Mga taong may mabuting puso, pero walang boses. At gusto kong maging bahagi ka nito." "Ako po?" Nagtatakang tanong ni Miguel. "Pero ano pong magagawa ko? Isa lang po akong mangangalakal." "Hindi na ngayon," mariing sabi ni Isabela. "Miguel, ang karanasan mo ang pinakamahalagang bagay. Ikaw ang magiging puso ng foundation na ito. Ikaw ang makakakilala kung sino talaga ang nangangailangan ng tulong. Hindi ito charity, Miguel. Ito ay trabaho, may sweldo, may layunin."
Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Miguel si Isabela ng diretso sa mata. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay respeto, paghanga, paniniwala. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Miguel ang tuluyang gumaling. Ang sugat na dala niya, hindi lang mula sa aksidente, kundi mula sa maraming taon ng paghamak at pag-iisa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, nagbibigay liwanag sa pagod niyang mukha. Sige po, Isabela, tinatanggap ko. Ang huling eksena ay hindi nagpapakita ng isang fairy tale na katapusan. Si Miguel ay hindi naging isang milyonaryo. Si Isabela ay hindi umalis sa kanyang kumpanya. Ngunit ang pagbabago ay mas malalim kaysa sa pera o posisyon. Makalipas ang ilang linggo, sa isang maliit na opisina ng Sunrise Foundation, abala si Miguel sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga unang benepisyaryo ng programa. Isang matandang street sweeper na nangangailangan ng tulong medikal, isang solong ina na nawalan ng trabaho. Pumasok si Isabela, may dalang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa ni Miguel. Tumayo sila pareho sa tabi ng bintana. Tahimik na pinapanood ang pagmamadali ng mga tao sa labas. Handa ka na ba, Miguel? Tanong ni Isabela, hindi tumitingin sa kanya, kundi sa abot tanaw. Tumingin si Miguel sa labas, sa sikat ng araw na tumatama sa mga gusali. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang balat. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal niyang kasama ay tuluyan ng nawala. Lumingon siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay kalmado at puno ng bagong pag-asa. Handa na po, Ma'am Isabela. Handa nang makita muli ang pagsikat ng araw.